Kasi nga siyempre, alam niyo naman very personal po yung laban ko. When I say very personal, 2022, I started fighting this bangag administration. Bago pa dinukot ang Pangulong Duterte, bago pa nagkahiwalay-hiwalay ang unit team, ako ang pinakaunang lumaban sa mga bangag na ito. Kaya sa kabila ng, ng mga in-expose natin and everything, andyan kayo. Andyan kayo kasi mahal nyo yung bayan nyo. Yeah, Father's Day. Okay? Father's Day, imagine nyo kung gaano kahirap ang sitwasyon ni PRRD. Diba? Hindi naman natin siya kaano-ano kung tutuusin. Siguro kaya ganito yung feeling ko kasi I know not first hand, yung feeling ni Mama Hanilet, kasi kahit pa parang nagkwentuhan kami, siguro yun yung nagdadala sa emotion ko. I'm praying sana makalabas ng healthy at maayos yung Pangulong Duterte na buhay, So anyway, sira ba yung ano? Bakit hindi? Okay ba yung ano natin? Putol-putol tayo. No, hindi naman ako mahina. I'm just being myself. Kasi nakita ko si Mama Hanilet nung nagsasalita siya. Ayoko lang sabayan yung emotion niya. And yung iba kasi, paano ba? Di ba narinig niyo naman yung kwento niya? Nagbibilin siya. Ang sabi pa nga ng word ni Mama Hanilet, Bisaya, nanunugon na ba? Nagatugon sa Ilonggo, naghahabilin. Na, I hope makalabas ng maayos ng Pangulong Duterte dahil nga noong June 12 ay nag-file na nga ng ICC ng interim release, which is, alam ko rin kung saang bansa siya pupunta. I know, pero hindi ko pwedeng sabihin. Right? It's fake news yung tungkol sa Malaysia, sinasabi nila. So fake news yan. At ang ating signal. Ilip ko lang yung ating signal lang. Yan, okay na tayo. So, okay. This is not being weak. Okay? I'm being emotional. Kasi, nandito ako eh. Di ba sinabi ni Mama Hanilet na nung pumunta siya dun sa Dahig, hindi siya nagsalita, hindi siya nagpa-interview. Nung last yun eh. Nakita niyo yun, di ba, sa vlog? Since sinabi naman niya, yung nararamdaman niya kahapon, I think, pwede ko nang sabihin, nung paglabas niya doon sa ICC, ang bigat talaga. Kinuwento ko niya sa amin na nagla-last will si Pangulong Duterte. Nagbibigay ng mga huling habilin or something. At sabi naman niya, okay siya. Pero I think, I don't know. Only God knows. Only God knows. Alam mo yun, may mga pag-uusap kami na kung may mangyari sa Pangulong Duterte, baka katapusan na ng mga bangag. Pero kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para matapos yung mga bangag? Kailangan pa bang pahinahirapan nila for more than 100 days? Yung 80 years old,
na Pangulong Duterte, kailangan ba siyang magbuwis ng buhay para makalaya tayo sa mga bangag na nakikita ninyo? Kailangan bang gano'n, mga kababayan? Yun na nga, I hope itong interim release na ito na sinasabi o na-file ay pabor, makakaganda ba sa ano 'to, sa sitwasyon, makakalaya ba siya, sa custody nitong mga dito sa ICC, makakauwi ba siya, ano ba ang mangyayari dito? Kasi puwede siyang tanggapin ng bansang dalawang 'yun at, isa sa mga bansang 'yun at, puwede siyang madalaw ng kaniyang mga pamilya na makikita siya talaga na hindi dito sa kulungan. Pero ang question, maaprubahan ba ito at maayos ba ito? I hope yes. Dahil nga ang reason dito for humanitarian reason, dahil nga 80 years old na siya, mahina na siya, 'di ba? Although sinabi naman ng ICC hindi daw sila kokontra sa request ni Pangulong Duterte, eh, may mapapalangga, etong ano na 'to, itong pagdukot sa kanya, eh, kontrabahan ito, conspiracy ito ng mga bangag. So, hindi talaga natin alam kung ito ay, pagbibigyan siya, pero yun na nga, ang sabi ni Spokes Harry Roque ay mayroong domestic legal remedy na kung saan puwedeng mapanagot ang Dutch government dahil, nung dinala ang Pangulong Duterte dito, nung kinidnap, ay yung nag-transport sa kanya ay Dutch, car ba yun or ambulance? So yun yung mga pinapaliwanag ni Spokes Harry na kung ang nag-receive kay Pangulong Duterte dito pagpasok dito sa Netherlands, yung nag-asikaso ng visa niya kasi dumating siya dito wala siyang passport, 'di ba? At yung nag-facilitate lahat ay Dutch government. Eh, sa batas ng Dutch ay may pananagutan ang gobyerno na nakipagsabuatan, okay, na puwedeng nakipagsabuatan sa mga taga-ICC, sa mga bangag. So, that's very, ano 'yan, legal na usapan. So, tignan na lang natin kung anong mangyayari. Pero ako, mga palangga, I'm praying, tama ka Leoy. I'm praying na sana lumakas yung Pangulong Duterte and I hope mag-exercise siya sa loob, magkakaroon siya ng, you know, yung masikatan man lang siya ng araw doon. I think may mga garden yata do'n na backyard na puwede siyang maglakad-lakad, 'di ba, naipalabas naman niya, nai-mention naman niya na meron mga recreational. Kailangan lang niyang mag-walking or bed exercise. Alam mo naman tayo, ang ating, mga katawan kapag matanda na tayo, 'di ba? Hindi puwedeng nakahiga lang, kasi kung nakahiga ka lang puwede ka magka-bedsore, 'di ba? Kung hindi ka naglalakad, mahihina yung mga tuhod mo. Nakita naman natin na ang Pangulong Duterte 80 anyos na. Then, 'di ba nabanggit naman na hindi talaga siya may mga moment na parang of course there are moments na hindi siya, ah, hindi siya yung mood niya mababa, So yun lang ang kinalulungkot ko na sa kabila ng successful event namin kahapon, eh, malungkot dahil ang Pangulong Duterte, araw ng mga tatay, Father's Day na ngayon 'no, Sunday na ngayon, Father's Day ay nakapiit siya. Paano ka magiging masaya? Paano magiging masaya ang mga anak niya? Paano magiging masaya ang mga anak niyang Pilipino na minsan sa buhay natin nung pamumuno niya ay nakaranas ng kahit papaano naibsan yung mga panggigipit sa atin diyan sa airport,
at diyan sa mga iskinita, yung mga gano'n ba. Okay. Ano daw? Sinasabi ni She Loren, ano 'yun? Binlock ako kahapon, sinabi ko, ano 'to? Okay, then kaya umintin kong Huwebes, di kaya magsalita. Ano ba 'yun? Hindi ko alam, eh. Ano ba 'yun na hindi nagsalita do'n, ano? Sa dahig? Ano sabi? Hindi ba nagsalita? Thursday, ano ba araw ngayon? Hindi ko alam 'yun, well, anyway. Okay. Obvious na ba? Ang Pilipinas dapat ipagtanggol ang mga mamamayan. Halos mga ganit at walang dignidad. Ano 'yan, walang dignidad? Sino walang dignidad? Sobrang sakit, malayo sa isang tatay sa mga anak, sabi ni Loren Ramos. Ilang swerteng hindi mabasa yung mga comment. Sabi ni Chini, syempre makaka-apekto yan kay PRRD. Kahit sabihin na okay siya, ang dami nangyayari. Bangag pa rin ang presidente. Diyos ko po. Ano ba, may tanong ba kayo? Can you help me? Hindi pa ako nakapagbasa. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Kung ano nangyayari mga palangga sa mga bangag. Pero pag nakapag-rest na ako, boboljakan uli natin yan. Biruin niyo ang layo ng pamilya niya sa kanya at sa edad niya ngayon. Dapat lalo makapili niya yung pamilya na, sabi ni Chini. Ayun na nga. Imagine mo yung yung tough man, tough guy na katulad ni Pangulong Duterte, nandito, nakakulong dahil kinidnap ng mga bangag. Kaya demonyo talaga tong Marcos na to. Kaya dapat nilang pagbayaran lahat. And I'm praying na sana makalabas lang ang Pangulong Duterte na ligtas. Ligtas at maayos ang pangangatawan. Yes. Hindi kumain. Ang sabi niya, grabe, walang kapatawaran yung ginawa ng mga bangag, sabi ni Marivic Management. Okay. Okay. Gaano po katagal aantayin yung approve ng interim release? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung aaprobahan nila. Pero yung mention ni Spokes Harry na domestic remedy, na kung yun ay, okay, I think I have knowledge about it. Which is yung nabanggit ni Inday Sara. Kung ma-file yung domestic remedy na sinasabi ni Spokes Harry, kasi let's say ngayong araw na to, submit lahat ng mga affidavits, lahat yung mga pangyayari. So you have like 3 weeks to submit everything. Then 3 weeks, after 3 weeks, magkaroon, ang pagkakaintindi ko magkakaroon ng hearing, okay, para dinggin itong domestic legal remedy na sinasabi ni Spokes. Then, kung ito ay pabor sa Pangulong Duterte, bago mag-September, pwede siyang makalaya kung ito ay paboran ng korte. So yun. Para mas mabilis yata itong domestic legal remedy kung ito ay maging successful. Okay? Ano ang masasabi niyo sa mga double agents ni Mangga? I will deal with them later. I have a lot of real story, real information about that. Huhubaran natin lahat yan. Hindi lang ngayon. Dahil wala akong time sa kanila. Okay? Yung mga double agents na sinasabi ninyo, kung sino man yung nasa utak nyo, totoo yan. Kung sino man nasa utak ninyo. At hindi po talaga matatapos yung ating pagboboljak dito sa mga nagpapanggap.
na kunwari sila ay para sa bayan at para kay Duterte at hindi totoo yung kanilang ipinapakita, okay? Pinapakita pagkaharap ako, pagkaharap kami sa tunay nilang gawa. Yan ang mga aabangan ninyo. Okay? Yan ang mga aabangan ninyo, hubaran natin sila. Sometimes, katulad nung ako ay lumabas nung binolja ko yung mga bangag, naalala ninyo, ayokong lumabas nun dahil natatakot ako sa magiging feedback o reaction ng mga tao na, "Oh, Maharlika, sinusuporta, kinampanya mo yung mga bangag ng mga Marcos tapos ngayon kinakalaban mo." So, hindi ko although may nakita ako hindi maganda, hindi ako agad lumabas. Pero kailangan nating ilabas yung katotohanan para mailagay natin sa tama yung mga nagpapanggap na para sila sa Pilipino o na para sila sa inyo, sa katotohanan. Hindi nyo matalino naman kayo, eh. Ako, I tried na pagkaisahin, although nagkaisa kami naman talaga yung mga pumunta. Pero you have to be smart, darling, okay? Kung ang mga taong sinusuportahan ninyo ay para sa sarili nila lang o para sa totoong laban. Ako, hindi ko na kailangan ibenta ang sarili ko sa inyo. Hindi ko na kailangan ibida ang sarili ko sa inyo na ako ganito, ako ganyan, para kay ganyan. You decide. You decide. Ang kaguluhan, akala nyo tapos na dito, hindi po natatapos. Dahil sabi ko nga, may isang nilalang na kumukumpas sa lahat. At since tapos na yung party, once na makauwi tayo ng Amerika, magre-rest lang ako ng konti, then uusok na ang social media. Gusto niyo ba yon? Ayan, hindi na ako masyadong malungkot. Kanina sobrang lungkot ko talaga. Kasi paikot-ikot ako sa bed, nagligpit na ako ng mga gamit ko. Ay, by the way, thank you nga pala sa mga nagbigay ng mga pasalubong, 'di ba? Patatabain niyo na naman yung alindog ko, puro chocolates, ayan. Thank you so much. Sabi ni Virginia, sino ba yun? Hindi ko alam kung sino binabanggit niya. Okay. Sabi ni Inday, bakit may ibang event? Well, ibang event. No, dito kasi, since Independence Day, pero ito lang ang gusto kong sabihin, and I have to be proud. May event ng June 14 dito, Independence Day yun. Ang mga nandoon halo-halo, dilawan, pulahan, banggan. So, hindi yun, di ba? Hindi yun para sa Pangulong Duterte. Okay, I will tell you something. Okay. Ito, katotohanan tayo, ha? Since may emotion ako ngayon. Yung June 14 na event namin kahapon, may mga nagsasabi na, noon na, "Ma'am, Miss Maharlika, pwede ba June 15 na lang kasi hindi kami makakarating?" Ako naman hindi ako updated sa mga event dito. Hindi ako updated. Dahil lang Sabi ko, ako okay lang kahit anong gusto niyong date, 'di ba, hangga't nandito ako. So, kaya 'di ba nung nag-event tayo pa gano'n, tapos may nakiusap sa akin na sabi, "Puwede ba," like si Jessica, sabi niya, "Palangga kasi madam meron kasing June 14, naka-schedule na 'yon." Yun mga few days ago. May nagsabi din sa akin, "Sasabayan natin yung event." Sabi ko, "Hindi natin sila sasabayan. Yung event na ito ay para kay Pangulong Duterte." Ito yung katotohanan, bigla ko naalala. Yung isa sa organizers ng June 14 sa Amsterdam, malayo yun dito sa kung saan si Pangulong Duterte, tinawagan yung isang pumunta doon sa aming event. Ang sabi, bakit daw namin sinasabayan yung kanilang event? Sabi ko gano'n, hindi ko nga alam na may event. Ngayon, sabi ko, ano ba yung event na yan? Okay, araw daw ng kalayaan. Pero more on business ang event na yon kasi magre-rent ka ng booth, pwede ka magbenta ng kung ano-ano, ganyan-ganyan.
So ngayon, para daw buo, isa lang ang Pilipino, pwede daw dun na lang kami pumunta. Ang sinabi ko dun sa nagsabi sa'kin, "Okey, pupunta kami, pero bibigyan ba nila kami ng like 5 minute each kay spokes at sa akin, ako, na magsalita about kay PRRD? Of course not." Yun pala agree ang ano ko dun sa nagtanong. Sabi ko, "Kung bibigyan nila kami ng tig-li-5 minuto na magsasalita para kay Pangulong Duterte, dun ko dadalhin sa Amsterdam yung event namin." Kasi wala namang problema, "Ay hindi puwede kasi mga dilawan yung nandodoon, eh, may mga gano'n." Eh, sabi ko, "Hindi kami puwedeng pumunta do'n." Eh, kung doon nga lang sa birthday ni Inday, 'di ba, may mga eksena, tapos dadalhin mo pa kami doon sa teritoryo ng mga rebelde kung may rebelde man do'n o makakaliwa. So, sabi ko, "We have our own event," which is discuss na namin ito, nailabas na namin, pero puwede naman tayo mag-announce na magsama-sama na lang tayo since tayo'y mga Pilipino, ganyan-ganyan. So, yun po yung kuwento do'n. Pero I'm very proud. Meron kasing mga pumunta dun nung huli, galing sila sa event. Ang sabi niya sa akin, ito totoo lang, hindi tayo gumagawa ng kuwento, "Miss Maharlika, buti na lang nakaabot ako sa event, ang saya-saya dito." Sabi ko, "Bakit, anong ginawa mo dun sa kabila?" Sabi niya, "Ano lang yun, for ano, business, mga booth-booth gano'n, walang saya." Yun yung totoo, oh, 'di ba? Kasi sabi ko, ang event namin dito, it's not for ano, it's not for really Independence Day. Kasi ayoko nga i-celebrate niyan, eh. It's for PRRD. It's not for business at all. It's for sayawan, mensahe para kay Pangulong Duterte, exclusive 'yun para kay PRRD. Bakit kami jojoin, 'di ba? Doon sa mga halo-halo tapos hindi ka puwedeng magsalita para kay PRRD. 'Yun yung katotohanan do'n, hindi kami puwedeng magsalita do'n, in-offer ko 'yun. Sabi ko, "Sige," kasi kinausap yung isa sa na isa sa pumunta sa event namin, nakausapin kami bakit daw namin sila tinatapatan. Hindi po namin kayo tinatapatan dahil ang event namin exclusive for PRRD. Ang event namin hindi naman kami nagbenta ng kung ano-ano dun, okey? Wala kaming booth, purely pagmamahal lang, not for business, alright? So yan po yung katotohanan. Okey, alam nilang merong event ba't sumabay sila? No, hindi naman in fairness, hindi po sumabay yung kabilang event. Nauna sila, alam niyo naman yung mga yung Independence Day, ahead of time 'yan, pinaplano. Kami actually, talagang biglaan, ang tawag ko nga dun impromptu, eh. Do you know that wala kaming program? Thank you, June, ang galing-galing mo mag-host. Wala kaming program kasi inaantay ko yung mga magpe-perform, walang nagko-confirm. Sabi ko kasi ginagawa ko yung program, sabi ko kay June, magsaloan na lang tayong dalawa. So since hindi naman ito, you know, prim and proper, it's like an open mic celebration, magsaluan na lang tayo sa hosting. Kaya kahit na nakaupo kami ni Spokes kumakain, nagho-host kami. So yun. Jeannie, no, nandito pa rin si Pangulong Duterte. Okay. Yeah, host na, singer pa. O, 'di ba ang saya-saya? Ano pa yung mga katanungan niyo? So, yun po yun. So, dun sa mga tanong, pinilit namin silang pagkasunduin. Yan, June Digamon Show. Thank you so much, June Digamon Show. Pinilit namin, 'di ba? Eh, sabi niyo nga nagplastikan, pero ako never ako naging plastic. Okay? Nagplastikan lang ba? Well, you decide. Okay, you decide. Grabe yung beritan. Imagine ninyo, yung mga performers dun, talagang random lang yun, tinawag lang namin dun. Kaya sabi ko, na kahit sa amin sa LA, 'pag nagtawag ka, may mga talento talagang lalabas. Yes. Oo nga, eh. Alam niyo, I will give you meron akong bibigay sa inyong juice. Okay, juicy. Dun sa mga nangyayari na nakaraan, oo, alam mo I have to be straightforward.
Yung mga naganap na nakita ninyo, it's all kaplastikan lang. But ako never ako naging plastic. Gusto kong i-shoutout si Perla ng Sweden. La Perla, Perlan, balita ko, 'di ba nagiinit ang ulo mo dahil kaplastikan lang ang naganap. Valid yung nararamdaman mo. Kaklase nga pala siya, friend nga pala si Perla ng classmate ko sa nursing, si Janice. Naku, Janice, magpunta ka dito, magkita tayo. At ang kaibigan mo nakakatuwa yan. So, valid yung reason mo. Nainis kasi siya sa akin. Hindi man nainis, nagtampo lang. Dahil sinasabi niya, plastikan daw, ganito, ganyan, ganyan. May valid naman yung reason mo. Okay? Okay lang yan magalit ka sa akin. Pero nangingi ako ng dispensa sa'yo. Hindi ako nakipagplastikan. Totoo naman lahat yun. Mga sinabi, totoo lahat ng ipinakita ko. Never ako naging plastic. Alright? Sa pakikipaglaban. Si Russian, Mia, I had fun listening while at work. Grabe yung saya. Sobrang saya, no? Sobrang saya. Napuyat din ako kagabi sa kapapanood, sabi ni Jonathan. Kayo naman ay magagaling. Alam ninyo kung sino ang nagpa-plastic. Alam ninyo kung sino ang for views. Alam ninyo kung sino lang ang for likers and for followers. You're old enough. Right? Aiko Chiba, thank you. Ano pa? Mas magandang impromptu gathering dahil purely for PRRD, sabi ni Jean. Oo, sobrang, wala po talagang program yun. Kaya sabi ko kay John tsaka sa wife niya, was it wife niya yun, tama ba? Sana hindi ako magkamali. Sabi ko, bala ka na, basta pasayahin mo yung crowd. Yun yung importante sa akin. Ano yung juicy? Ayun, buti pinaalala mo. Sabi ni Rico, okay, sige palala, ano yung juicy? Nung nagsalita ako sa inyo tungkol sa isang babae, okay, na hindi ko pa pinapangalanan, di ba nagsalita ako sa inyo? Na tapos nung nag-ayos kami doon sa Duterte Street, ayaw papangalanan. Okay? Yung mga amiga nun, yung mga nakikinabang sa mga paligid niya, ay sinubukan akong awatin na pangalanan siya. So, 1, 2, 3, 4. Yung isa pala, hindi ito, yung 3 tao yung tumawag para makiusap sa akin na wag siyang pangalanan, wag siyang hubaran. Kaya yung mga nababasa ko kasi mga personality, hindi na lang natin babanggitin. Kaya kong harapin niya mga yan. Kaya kong suplain niya mga yan. I don't know, binabanggit ba nila yung pangalan ko? Binabanggit nila? Yung pagtatanggol nila, i-share nyo lang sa akin. Yung mga nagpapanggap na para kay Pangulong Duterte, para sa bayan. Hindi yan totoo. Pero hindi ko yan kukwento ngayon. Okay? Nagkandara pa sila, nataranta sila, di ba? Para ako ay areglohin, kausapin. Pero hindi po ako nagpapaareglo, lalo na kung ito ay hindi sincere. At ito ay puro kasinungalingan. Kaya kawawa talaga ang Pangulong Duterte, ang pamilya niya, kung hahayaan ninyo na gagamitin at gagamitin ang pangalan nila. Okay? Gamitin, pagkakakitaan, what else? You know who you are. Okay? Ano ba? Ano ba hindi ko alam? Sabi ni Seni C, narinig ko yan sa Duterte Street. Do you think susunod ako na hindi ko babanggitin? Darating tayo dyan. Pero ngayon, ay nag-e-enjoy na lang tayo. Yung mga nakikita niyo sa tingin niyo, peke naman talaga yan. I have a first-hand information. Ang isang Maharlika, hindi nag-back out sa laban. Diba? Ang isang Maharlikang
maalindog katulad nyo, hindi kayang, hindi kayang manahimik. Tigilan nyo na yung paggamit sa Pangulong Duterte. Okay? Huwag nyo nang ipagtanggol yung inyong mga tao. Okay? Dahil alam ko kulay nyo, ha? Yun lang naman yung sa akin. Father's Day ngayon. Yes, Pangulong Duterte. Maawa kayo. Tapos ikaw naman, yung babae na ayaw pangalanan, huwag ka na bumalik dito. Huwag ka na gumawa ng kwento. Dahil huwag ka na bumalik. Pakiusap sa'yo. Hindi kita tinatakot. Wala ka na magagawin dito eh. Pinagtatanggol ka pa. Marami akong bala palangga. Armalite ang bala ko. Okay, ano pa? Maawa ka kay PRRD. Binaboy mo siya. Hindi ko mapapatawad yung ginawa mo. At huwag ka na bumalik. Oras na umapak ka uli dito, lagot ka. Huwag ka na umapak dito. Kasuhin mo na yung buhay mo. Please. Dahil hindi naman totoo ang laban mo. Ha? Huwag ka na pumunta. Pakiusap. Dahil hindi maganda yan. Yung mga alipores mo, kaya kong pagbuhulin niya mga yan. Nga pumunta dito. Magawa ka lang ng eksena eh. Ikaw lang nagpapalala ng sitwasyon. Okay? Yun lang. Yasi Mangga. Naku, marami tayong chika dyan. Umuwi ka na lalay sa anak mo. Umuwi ka na, may patangay na. Binaboy mo PRRD. Alam nyo kung sasabihin ko sa inyo, baka buong galit nyo uusok talaga. Pero darating tayo sa tamang panahon kung paano binaboy ang Pangulong Duterte at hindi kita papayagan. Challenge ko sa'yo, subukan mong umapak dito. Muli. Kaya nababalik. Parang awa mo na. Ay hindi pala ako mamamaka sa'yo. Huwag kang bumalik. Okay? Huwag kang bumalik. Dahil wala ka ng role. Tigil mo yan. Hindi na maganda. Nakakasira ka ng buhay. Isira. Huwag mo nang gamitin yung PRRD. Maawa kayo. Tigil nyo na yung pagkampi-kampihan nyo. Yung mga team nyo. Kumusta naman yung team nyo? Team. Tapos iiyak-iyak. Maghanap ng kakampi. Nagpapakampi. Nagpapatawag. Tinatawagan ako ng mga kakampi mo para tigilan ka. Huwag mong subukan. Sabi nga ni PRRD, huwag mong subukan. Alright? Hindi ko pa alam yung mga sinasabi ng ibang vlog, ng mga sinasabi niyo dyan. Kaya hindi ko alam yan. Okay? Basta yung mga kakampi niya, huwag kayo magpapaniwala sa mga yan. Puro kaletsahan lang yan. Hindi totoong nakikipaglaban yung mga yan. Ano pa? Okay? So, yun. Takot silang mag-bulljack. No, alam mo kasi katotohanan eh. Katotohanan talaga. Kaya wala pong sabi nila, plastic lang, Marlica yung bati-bati. It's true. Plastic nga lang. Sila plastic, ako hindi. Okay? Malalim po kasi yung sugat. At may perang involved sa kanila. Yan ang katotohanan. May perang involved. May financer, may trolls. So, hindi natin to palalagpasin. Yes, maraming trolls dito. Kaya, imagine mo, may trolls sila. May pera sila. Ano pa? Habang minimension si Hanilet, Minute, ano yun? Hindi ko alam yun.
Kaya pala duda ako sa mga pino-post. Okay, huwag kayong magpapaniwala ha. Ako, mga kababayan, napagod lang ako sa pag-ikot-ikot ko sa Europa, pero ang pinakamaganda ay may dahilan kung bakit ako nandito. Aray ko, naano na tuloy ako. May dahilan pala talaga kung bakit ako nandito. Hindi ko nga alam, sabi ko, ano ba yung purpose ko dito? Hindi naman ako tatakbo. Hindi naman ako politiko. Alright? Ano to? Ano to? Good morning, my love. Hi, Crazy. Yeah. Sobrang ganda ng Switzerland. Okay, magkwento muna ako. Tsaka na yung, tsaka na yung mga juicy natin. Antayin nyo lang yun. Darating tayo doon. Pagpunta kayo ng Europa, ilagay nyo sa bucket list nyo, New Zealand tuloy. Switzerland. Sobrang ganda. Picturesque, pang postcard talaga. Yung Luxembourg, hindi ako na-amaze. Ang ganda lang pakinggan. It's a small city na walang masyadong amazing na wala masyadong amazing. Sa Switzerland ay maganda, yun ang gusto ko. Well, ano pa ba? Yung Chamonix, France, you have to visit. Oh my goodness. Romantic, nakakatuwa. Pumunta kayo doon. So, Germany, hindi pa masyado nag-explore kami. Pero yeah, wag niyo kalimutan yung Switzerland. Mahal po dyan sa Switzerland. No, may mura naman. I mean, like yung sa Chamonix, nag-book kami ng hotel, 250 euros lang. 250 euros lang. Tapos 5 na kami, di ba? Sama-sama, naglatag na lang kami ng mga, doon, may mga bunk beds naman eh. Ano daw? Basta yung mga nasa isip yung mga pangalan na nagkampi-kampihan at nagtatanggol sa mga plastic, yaan ang grupo nila. Ang tumawag, okay, para awatin ng alindog. But you're not gonna win, darling. Believe me. Ano daw, pinagtatawanan na nga nila. Sino nagsabi makalaya si PRRD? May nagsabi ba? Daghang salamat, Frida. Alam mo, natutunan ko. Ang natutunan ko dito. Dito na lang muna, ang dami natutunan eh. Mamimiss ko lang yung mga taong nagmahal sa akin dito, mga taong nagbigay sa akin ng atensyon, mga taong tumulong, mga taong sumuporta. Mamimiss ko talaga kayo. So yun lang, kaya, but I have life in California. Kailan po makakalaya si Tatay Diggs? Hindi ko alam, Palangga. Hindi ko masasagot yan. Only God knows. La Filipina. Sabi ni Bel, kumindat daw ako. Ayan, kumindat ako. Ayan, kumindat. Pumikit. Ala group effort. Pero hindi natin sila papayagan na ngayon pa lang. Ang nakakaloka kasi niyan dahil ang mga bangag na gobyerno, hawak nila yung pera. So, pwede talaga nilang bayaran yung sinasabi yung double agent. Pwede talaga sila magbayad, gamitin ang pera ng bayan para sirain, okay, ang ating nasimulang laban.